Good morning po sa ating lahat. Maaari na po natin buksan ang ating Biblia sa Lucas chapter 10, verses 25 to 37. Muli po, sa Luke chapter 10, verses 25 to 37. Maaari na po nating sabay bigkasin. Ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang iyong gagawin. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mabuting salita. Amen. Praise God. Sige po, tayo makakaupo na. Salamat sa Panginoon. Umaaraw na. Yan. Praise God. Sa kabila po ng mga nagdaang bagyo. Isang pamilya po. Una si Crising, asawa niya si Dante. Ang anak nila ay si Emong. Tapos si Habagat pa, no? Yung kanyang bunso. Kasunod-sunod. Pero salamat sa Diyos dahil hindi po ito, kumbaga hindi na lumala. No? Medyo, although yung ating compound hanggang doon sa labas ay punong-puno po ng tubig, pero hanapan na po natin ng solusyon. Hanapan na po natin ng solusyon. Praise God! Kayo po ay nasa 5 na tayo ang mensahe sa atin pong serye na One More Soul series. At pag-usapan po natin the gospel and compassion. Amen. Humingi tayo ng patnubay sa Panginoon. Dakilang Diyos, mag-usap ka nga po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy na mahamon kami
na hindi lamang namin sabihin, kundi amin pong ipakita sa pamamagitan ng habag ang katotohanan po ng iyong mabuting balita. Sikapin po namin maging bukas ang aming puso upang ito'y matanggap, patuloy na magpabago sa aming mga buhay at patuloy na mamunga kami para sa iyong kaharian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. So ang tunay na ebanghelyo ay hindi lang ipinapahayag, ito po ay ipinapakita sa pamamagitan ng atin pong habag. So ang tanong, paano po natin maipapakita o paano natin maipapakita ang ebanghelyo sa isang sugatang mundo? Marami sa atin sanay sa pagsasalita pero minsan kulang sa pakikiramay. So, ang mundo po ay kagaya ng nung lalaking binugbog, yung ninakawan, di ba? Sugatan, nakahandusay, agaw buhay. Diba? Nakakita na po kayo ng gano'n, ng lalaking binugbog. Di ba? So, ganun po ang larawan ng mundo at tayo bilang mga disipulo o alagad ng Panginoon ay tinuturuan niya na ang tunay na pananampalataya lagi pong may kalakip na gawa. Sa kwento po ng mabuting Samaritano, isa sa pinakapaborito nating parable o kwento ng Panginoong Hesus, ipinapakita po na ang pagpapahayag ng mabuting balita ay may kalakip na pagmamalasakit. Sabi nyo nga, pagmamalasakit. Nagsimula po yung kwento sa tanong na sino ang aking kapwa? Dahil ayaw pong mapahiya nung eskribano o nung abogado kanyang panahon. Sa napakagandang sagot ng Panginoon, ayaw po niyang mapahiya. May mga ganon tao, hindi ba? Yung pag nasagot mo siya ng tama, humihirit pa. Pero meron pong kasabihan, humihirit pa pero buta. Alam niyo yun? Sa ano yata yun? Sa Lucky 9. Humirit pa, kaya ang naging resulta, lalo siyang nabutata, lalo siyang nasupalpal. So ito pong lalaking ito, sabi niya, sino ang aking kapwa? Interesting po, sa salitang Pilipino, yung kapwa ay napakahalaga. Marami tayong salita na meron pong kadugtong na kapwa. Diba? Kapwa tao, diba? So yung pong kapwa ay mahalaga sa atin. Saan ba nanggaling? Sa Sikolohiyang Pilipino, ayon po sa UP Dictionary of the Filipino Psychology, yung pong kapwa daw ay galing sa salitang kapuwang. No? Kapuwang. Ano ba yun? Yung puwang ay space sa Tagalog. O sa mga ninuno natin, pag sinabing kapwa, we occupy the same space. We breathe the same air. Diba? Ang mga Pilipino mahusay sa pakikipagkapwa. Sa mga kanluran ng bansa, wala ho silang pakialam. Napaka-individualistic nila. Pero sa Pilipinas, pag may nabalita tayo na may sakit, anong gagawin? Dinadalaw natin. Pag may nabalita tayong may namatay, anong pupunta tayo at makikiramay? Di ba? At hindi lamang pakikiramay, tayo po'y nagbibigay ng, ang tawag doon sa Tagalog, abuloy. Diba? Pag may birthday, nakikiramay din tayo para maubos yung handa. Pag naghanda tayo, gusto natin ng marami para yung ating mga kapwa ay makisalo sa atin pong kagalakan. Napakalalim ng salitang kapwa, no? Sa atin pong mga Pilipino. At dito po ay pinakikita na ang mabuting balita ay pagpapadama ng habag, pagpapakita ng malasakit sa atin pong kapwa. The gospel compels us to live with compassion. Amen. Meron kang pakialam. Meron kang pakikiramay. Meron kang pagmamalasakit. Okay. So ano po ang ibig sabihin ng gospel with compassion? Paano po natin ito ipapakita? Una po mga kapatid, kailangan makita mo yung pangangailangan. You have to see the need. Nakikita ang pangangailangan. Sabi po ng Luke chapter 10 verse 33 sa ating talata, yung Samaritano, in fact, hindi nga kapwa ang turing nila sa Samaritano eh.
Ang Samaritano nung panahon nila ay mistisong Hudyo at saka Hentil. Ang trato nila sa mga Samaritano ay mas mababa pa sa aso. Yung mga aso nila kanilang minamahal, pinapakain, inaalagaan. Pero ang mga Samaritano, ang trato ng mga kapwa nila Hudyo, dahil sila yung mga mistisuhin, ay mas mababa pa po kaysa sa alaga nilang hayop. Ganun po ang trato nila. Kaya nung kwento ng Panginoon ito, gulat na gulat. Kasi ang ine-expect po ng mga nakikinig sa Kanya na magiging bida, yung unang dalawang karakter na binanggit ng Panginoon, ano yung unang karakter? Levita. At yung pangalawang karakter ay Pariseo. Di ba? Yung pari at saka po yung Levita ay parehong nakakita sa nakahandusay, pero hindi sila nakiramay. Di ba? Marami silang pwedeng maging dahilan. Una, masyado silang abala. Baka meron silang kailangan gawin sa templo. Nakukuha niyo yan? Baka merong worship service, kaya kailangan nilang yun muna, unahin nila bago sila tumulong sa kanyang kapwa. Probably because of religious reasons. Meron pa, delikado. Baka andun lang sa paligid yung mga bumugbog at nagnakaw at itong taong ito ay pain para sa kanila. Di ba? So meron pa, ayaw nilang hipuin yung lalaki kasi hindi sila makapaglilingkod sa templo. They will become ceremonially unclean. Yung religious spirit po nila. Or, to simply point it, wala talaga silang pakialam. Di ba? Bahala ka sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo. Di ba? Ganon tayo eh. Wala tayong paki. Bahala ka sa buhay mo. Pero sa lahat ng nabanggit ng Panginoon, ito po yung twist. Sa lahat ng kwento ng Panginoon, laging may twist. Yung character na hindi nila inaasahan, yun ang naging bida. Sino yung naging bida sa kwento? Yung Samaritano. Sabi po sa talata, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, nakita niya, naawa po siya. Amen? Yung Samaritano, kahit na siya ay outsider, ay napuno ng habag nang makita ang sugatang lalaki. Parang ganito po mga kapatid, ang mga tao sa mundo ngayon sugatan. Nahahabag pa rin ba tayo para sa kanila? Naaawa pa rin ba tayo sa kanila? O sinasabi natin sa ating sarili, buti nga sa inyo. Di ba? Buti nga sa inyo. Yan ang napapala nyo kasi hindi kayo naglilingkod sa Diyos. Buti pa ako. Di ba? Self-righteousness po yun. Yun yung attitude ng mga Pariseo, ng mga Levita, ng mga saserdote, na sana'y tumulong, sila yung may tungkuling tumulong. Subalit, sa anumang kadahilanan, hindi na po binanggit ng Panginoon. But the point is, yung hindi mo aasahan na tutulong, yun ang tumulong. At siya yung nagkaroon ng pagmamalasakit doon sa sugutang lalaki, na presumably isang Hudyo. Kung tutuusin, kababayan nila ito eh. Pero ang tumulong sa kanila yung technically, yung mestizo. Yung bababang uri. Pero siya pa yung nagkaroon ng pagmamalasakit. Nakita niya at nagkaroon siya ng habag. Amen? Do you see the need of the people around you? O masaya ka na, kontento ka na dahil papunta ka na ng langit. Amen? Mauna ka na. Pero hindi po yun mga kapatid eh. Ang point is, kaya tayo hindi pa kinukuha ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, mas marami po yung maabot na mga tao na makita nila si Kristo ang sagot, ang tugon. Amen? Ang sabi nga doon isang kanta, alala ko si Brad Ronald, yung kinakanta, people need the Lord. No? People need the Lord. Kailangan ng mga tao ang Panginoon. We see the need. Nakahandusay, parang patay na, sugatan. Ganon ang mga tao sa mundo. Alam niyo, sa loob ng 6 na taon sa Pilipinas, meron pong 3,000 kaso ng suicide sa mga minor de edad. Sa mga minor de edad. 3,000 cases. Why?
Marami pong dahilan. Pressure, stress, influence ng social media. Akala nila, pag sila'y nagpakamatay, ay matatapos na ang problema. Ay hindi ho, doon pa lang magsisimula ang tunay na problema. Yung mental health issue, nung panahon natin, hindi naman issue yun eh. Pero ngayon, isa ho sa pinakamatinding sakit ngayon, yung mental health issues. At ito po, dito po pumapasok yung iglesia ng Panginoon. Amen? Kung merong isang pwedeng mag-provide ng care, yun po yung iglesia ng Panginoon. Yung willingness to hear and to show the hand and show the feet of the Lord, yung pong compassion ang kailangan po natin. We must see the need. We must see the need. At hindi lang dapat nakita mo. Ito po, isang lalaki na nagdadaan, nakakita ng banggaan sa kalsada. Kailan lang, nung nakaraang summer, yung po sa SCTEX, sa T-Plex, alala niyo yun? Yung sa halip na tumulong, ano pong ginawa? Kinunan pa ng video, yung mga nakahandusay na mga, hindi ba? Parang respeto na lang, na wag mo nang kunan ng wag mo nang i-post sa social media. Hindi ka na nakatulong, parang nagdadagdag ka pa ng, you're adding insult to injury. Para lang makakuha ka ng mga views. Di ba? Yung iba, nag-record pa sa cellphone. Pero mga kapatid, kung talagang concerned ka, hihinto ka, tutulong ka. Amen? Tutulong ka. Ito yung modern equivalent ng mga walang pakialam. At ginagamit yung sakuna o ginagamit po yung disgrasya ng ibang tao para po sa sarili nilang agenda. Hindi dapat magkaroon pa rin tayo ng habag. Dahil tayong lahat tumanggap ng habag. Amen. Tayong lahat ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Dati tayong nakahandusay, dati tayong halos bugbog, binugbog tayo ni Satanas. Pero tayo'y kinuha ng Panginoon, hinango mula doon upang tayo magkaroon ng buhay. Kaya ngayon may tungkulin tayo na kagaya ng Panginoong Jesus, hanapin at tulungan yung po mga nangangailangan. Lalong-lalo na kailangan nilang makilala ang Panginoon. Compassion starts with vision. Amen? Compassion starts with vision. Say it with me. Compassion starts with vision. So anong gagawin natin? Lord, buksan mo po ang aking mga mata. Amen? Buksan mo po yung aking spiritual eyes. Sa mga tao sa paligid ko, sa mga kasama ko, sa mga kaklase ko, sa mga kapitbahay ko, baka meron sa kanilang sugatan pero hindi ko napapansin. Baka meron sa kanilang naghihintay lang na sabihin sa kanilang mahal sila ng Diyos pero wala akong pakialam, wala akong panahon. Lord, open my eyes. Because compassion starts with vision. Amen. He saw the man and he took pity on him. Dapat mapansin mo. Dapat makita mo. Amen? Secondly, mga kapatid, ito po yung nakapaloob sa gospel and compassion. Nakikiramay ka ng walang kapalit. You are serving without condition. May mga tao na bago po sila tumulong, nagtatanong, ano ang magiging kapalit ng pagtulong ko sa inyo? Di ba? May insurance ka ba? Hindi po tinanong ng lalaking ito, anong lahi mo? Pilipino ka, sige, tutulungan kita. Or Hudyo ka, sige. Ay, hindi ka pala Samaritano, hindi kita tutulungan. Hindi na ho tinanong ng lalaki. Hindi sinabi ng lalaki, nasaan ang ID mo? Tatingin ang nationality mo. Yeah? Hindi niya tinanong, anong lahi mo? Anong kapalit ng pagtulong ko? Ano po nakita natin dito sa lalaki? Basta tumulong siya. Walang kondisyon, walang hinihinging
kapalitan. Sabi po sa verse 34, he went to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine. Siguro para sa kanya yun eh. Yung oil at saka wine ay baka yun po yung produkto niya, hindi natin alam. Yun yung kanyang negosyo. Noong unang panahon, ito po yung mga prime commodities na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi noong panahon na yon, yung pong tubig talagang contaminated. Kaya ang madalas na inihahalo nila sa tubig para mamatay yung mikrobyo ay wine. At yung oil, alam natin, yung olive oil ay paggamit sa pagluto, paggamit po sa panghilot. At sino madalas magpahilot dito? Magpamassage, yan, paggamit po nila sa buhok. Marami pong gamit yung oil and wine. Pero ito po yung kanilang pang first aid din. Bakit? Yung wine may alcohol. Wala pa hong betadine nun, mga kapatid. Wala pa pong yung merthiolate. Hapdi. Kung naaalala ko lang po yung merthiolate, talagang nanginginig na ako, maalala ko pa lang yung merthiolate. So, ito po yung gamot nila, wine to disinfect at saka po yung oil. Binuhusan po niya, nilagyan niya ng benda yung kanyang sugat. Amen. At ito maganda, wala siyang hinihinging kapalit. Hindi niya sinabi sa lalaki, may pera ka ba? Ninakawan nga eh. Hello? Ninakawan nga siya eh. Wala siyang maibibigay. Wala siyang hinahanap na kapalit. Minsan naglilingkod tayo ng, ang lagi nating tanong, ano yung mapapala ko sa paglilingkod? Pero ang paglilingkod sa Panginoon, ang gantimpala niya hindi lamang pang dito sa mundong ito. Mas malaki ang gantimpala na naghihintay sa atin sa kaharian ng Diyos. Amen. Sabi nga ni Pastor Adrian, yung pag malapit na dumating ang Panginoon. Amen. Hindi para tayo iparusahan, kundi tayo para gantimpalaan. Pero at the same time, dapat lagi tayong handa. Amen. So serving without condition. Kailan ka naglingkod ng walang hinihintay na kapalit? Out of love, out of pure love for the Lord. And out of your love for your kapwa. Hindi po ba yun ang challenge sa atin eh? Ano sabi ng Panginoon? Pag naghanda kayo, ang imbitahan nyo yung walang kakayanan. Diba? Kasi pag ang inimbitan nyo, yung kaya ding magsukli sa inyo, nakuha nyo na yung reward ninyo. Wala na kayong hihintaying gantimpala mula sa Diyos. Diba? So anong application nito mga kapatid? Or anong illustration nito para ipakita ko po yung paglilingkod na walang hinihintay na kapalit? Noong panahon po ng pandemya, nung kasagsagan ng pandemya, maraming doktor at mga nurses ang hindi umuwi sa bahay nila. Sinong mga frontliners nun? Diba? Kami mga pastor, ganon din eh. Paglalabas kami, hindi namin alam kung pag uwi namin, uubo-ubo na kami. Diba? So yun po, hindi umuwi sa bahay, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil ayaw nilang mahawa yung pamilya nila. Kaya yung iba, natulog na lang sa tent, natulog na lang sa sahig. Mga doktor yun, mga nurses yun, iba natulog na lang sa kotse. Pagod na pagod, walang maayos na tulog, walang maayos na kain. Pero tuloy pa rin sila. At in fact, marami hong mga namatay na mga frontliners. No, I know of several doctors and nurses who died during the pandemic. Okay? But despite that, dahil yun ang kanilang tungkulin at dahil sa kanilang pagmamalasakit, tuloy pa rin. No, kahit minsan kulang sa sweldo, kulang sa gamit, kahit minsan kulang ang nagpapasalamat. Sabi nga po ng isang nurse na in-interview, alam kong delikado, pero kung hindi ako pupunta, sino ang tutulong? Yung word na gano'n eh, kung hindi ako ang pupunta, sino ang tutulong? Ganon din po, yung mga taong nasa paligid natin, kung hindi ikaw ang pupunta, sino ang tutulong sa kanila? Nakahandusay
duguan, agaw buhay. Kung hindi ikaw ang tutulong, sino ang pupunta sa kanila? Yun po yung serving without condition. Hindi mo ginagawa para sa papuri, hindi mo ginagawa para sa bonus, hindi mo ginagawa dahil sa recognition, sa pagkilala ng tao. Ginagawa mo kasi may taong nangangailangan. Meron kang pusong handang maglingkod. Kahit pagod ka, kahit delikado pa, kahit walang hinihintay na kapalit, ikaw yung handang tumulong. So, ang tunay na Kristiyano ay hindi naglilista ng utang na loob. Amen? Lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Pag naglingkod ka, gawin mo yon bilang pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo, hindi bilang investment para sa sarili. Bakit ka tumutulong? Yung iba kaya tumutulong para pag nangailangan din siya ng tulong, meron siyang malalapitan, meron siyang masisingil na utang na loob. Pero ang challenge po sa atin, kaya tayo tutulong, ay dahil mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang ating kapwa. Ito ay pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. So ito nga po, pag naglingkod ka, gawin mo yon bilang pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo. Basahin nga natin malakas. Pag naglingkod ka, sabi mo sa katabi mo, pag naglingkod ka, gawin mo yon bilang pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo. Amen. Gawin mo yon bilang pagpapahayag ng pag-ibig sa Panginoon. Kaya ka tumutulong. Kaya ka nag-share ng gospel kasi mahal mo ang Panginoon. Tumutulong ka na walang hinihintay na kapalit. Amen? Kaya ba natin gawin yon? Amen. Amen. Nag-share ka ng mabuting balita nang walang hinihintay na kapalit. So pag naglingkod, gawin mo yon bilang pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo. Magugulat ka eh. Higit pa sa kaya mong isipin, higit pa sa kaya mong hingin, yung ibibigay ng Panginoon sa'yo. Yung kaganapan ng buhay, yung fulfillment, yung satisfaction, yung joy na hindi kayang bilhin po ng pera, yun ang handang ibigay ng Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya ng may pag-ibig. Kasi sabi ng Panginoon, kung maglilingkod ka ng walang pag-ibig, baliwala eh. Kahit ibigay mo pa yung buong katawan mo at sunugin, sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 13, pero kung walang pag-ibig, ay baliwala. Pero kung gagawin mo ng may pag-ibig, yung pag-ibig na yon ang magtutulak sa iyo na yung naturalesa, hindi mo kayang gawin sa sarili mo, magagawa mo dahil sa tulong at pag-ibig ni Kristo na nasa iyong puso. Amen? So, salamat sa Panginoon. At panghuli po, ang Gospel with Compassion ay naglalaan ng panahon ng puso. It is sacrificing with intention. Sabi po sa verse, the next day. So, ano pong ginawa ng lalaki? Dinala niya yung sugatan, dinala niya yung lalaking na biktima ng magnanakaw sa isang panuluyan or sa isang inn. Okay? At ang sabi niya, the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Alam niyo po yung isang denaryo, sweldo po yun sa maghapon. Okay? So ganun po ang malaking halagang pera po yun, mga kapatid. At iniwanan po niya, di ba? So ano po makita natin dito? Yung kanyang pagtulong, hindi lamang po one time. Di ba? Talagang naglaan siya ng oras, sabi kinabukasan Naglaan siya ng pera, naglaan siya ng pangangalaga. In other words, ang compassion ay may kasamang commitment. Okay? Pag may compassion tayo, may kasama yung commitment. Hindi yung parang pag-aalaga ng halaman, hindi sapat na minsan mo lang aalagaan, minsan mo lang didiligin. Araw-araw mong babantayan yon, araw-araw mong chine-check, nilalayo sa peste, di ba? Ganon din po pag nag-alaga ng kaluluwa. Madali lang mag-alaga ng mga ng mga livestock kagaya ng baboy, ng manok. Pero ibang klase po pag nag-alaga ng kaluluwa.
Di ba? May parang, minsan parang may binat. Alam mo yan? May mga Kristiyanong nabibinat. Sabi mo sa katabi, may Kristiyanong nabibinat. Di ba? Alam niyo yung nabibinat, yung gumaling ka na pero bumabalik uli yung sakit mo. May mga Kristiyanong ganun eh. May Kristiyanong binat. Kailangan ng alaga. Na dapat sana by this time, magaling na, pero di natin alam bakit parang bumabalik yung dating yung dating sakit, yung dating karamdaman. Ano po ang gagawin natin? Doon po pumapasok yung compassion, yung care. Amen? Kasi ang bagong mananampalataya o sugat ng kaluluwa ay nangangailangan ng follow-up. Sabihin nyo nga, follow-up. Encouragement at saka mentoring. Pag nag-alaga ka po ng baka, dati nag-alaga ako ng baka eh, may tali ka eh, may lubid, hihilahin mo, dadalhin mo lang kung saan merong damo. Bahala na siya sa buhay. Babalikan mo lang paghapon para dalhin sa koral. Isisilong mo. Bibigyan mo ng tubig. Ganun eh. Pero ang kaluluwa ng tao, kailangan na marami at malaking pasensya. Tama? Di ba? Kasi nga po, sugatan. Kasi nga po, malalim yung mga naging sugat. Sugatan ng isip, sugatan ng puso, sugatan ang pagkatao. Kaya malalim din yung paggaling eh. Kaya minsan nagugulat ka, saan ba nanggagaling yung kanyang kaisipan na yun na parang hindi pa rin natututo. Parang sa kabila ng pakikinig ng maraming mensahe, parang walang talab sa kanyang buhay. Eh, doon nga po pumapasok mga kapatid, yung encouragement, yung mentoring. Kaya nga sabi ko dito, hindi sapat na sabihin na sharean ko na yan. Kailangan pa rin po ng follow-up. Kaya na-sharean ko na yan. Hindi. Kailangan po ng tutok. Kailangan po ng commitment sa growth nila. Pag ikaw ang nag-share, may tungkulin ka na sila ay i-follow up. Alagaan. Parang pag-aalaga po ng halaman. Parang pag-aalaga ng bagong silang na sanggol. Na talagang lahat ng kanyang pangangailangan ay ipo-provide mo. Especially yung spiritual. Diba? So ito po ang isang step na minsan hindi natin nagagawang maayos, yung pong pagpa-follow up. So kailangan po natin ng follow up. So mga kapatid, ang ebanghelyo ay hindi lang salita. Ito po'y ipinamumuhay ng may pag-ibig. It is lived out in love. Kung ang habag ng Diyos ang dahilan ng ating kaligtasan, dapat din ang habag din ng Diyos ang maging daluyan ng ebanghelyo para sa iba. Bakit ka naligtas? Dahil sa habag ng Diyos. Bakit ka magpapagamit ngayon sa Panginoon? Dahil yung habag na tinanggap ko, ibabahagi ko naman sa iba. Amen? So we are a conduit. We are a channel of God's mercy and compassion. So mga kapatid, may mga tao bang nasa kalsada ng Jericho? Kagaya ng lalaking ito na nakahandusay, sugatan, iniwan ng iba, walang tumutulong. Anong gagawin mo? Hihinto ka ba? O lalagpasan mo lang? Di ba? Hihinto ka ba? Dahil inisip mo, sayang yung oras mo, sayang yung panahon mo, sayang yung effort mo. Di ba? Or dahil sa pagmamahal ng Diyos, aabutin mo siya, tutulungan mo siya. Amen? So, will you pass by or will you stop? Yan ang challenge sa atin. Amen? So, ito po yung challenge this week, baglaan ng oras para sa isang taong nangangailangan emotionally, spiritually, or practically. At ibahagi ang Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng ating gawa. Tandaan, compassion opens the door for the gospel. Amen? Yung habag ang nagbubukas ng pintuan para sila'y makakilala sa Panginoon. Let us live the gospel with our hands, our feet, and our hearts. Amen? So ito po yung challenge sa atin. Let us live the gospel with our hands, with our feet,
in our hearts, because one more soul is worth every act of compassion. May nahabag sa'yo, kailangan mahabag ka rin sa iba. Merong nagsikap na ikay madala sa Panginoon, dapat magsikap ka rin na may madala sa Panginoon. One more soul at a time. It's worth your effort. It's worth your time. It's worth your commitment in bringing one more soul to the Lord. At sabi ng Bible, buong kalangitan ang nagdidiwang. Amen. Kaya ba natin gawin ito? Amen. Tayo po'y manalangin. Tayo po tayo mga kapatid. One more soul is worth every act of compassion. Tayo manalangin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na ipinakita niyo po sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Salamat sa Ebanghelyo, sa Gospel, sa mabuting balita na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay po ng kahulugan, ng kapatawaran, ng bagong buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung naging manhid kami sa pangangailangan ng iba. Turuan niyo po kaming makita ang mga tao gaya sa pagtingin niyo po sa amin. May halaga, may pangangailangan, may kwento at may kwenta yung aming buhay. Puspusin niyo po kami ng malasakit na galing sa inyo. Hayaan niyo po ang aming mga puso ay mapuno ng habag at ang aming mga kamay ay maging handang tumulong. Gamitin niyo po kami bilang tagapagdala ng mabuting balita, hindi lamang sa salita, lalong-lalo na po sa gawa. Bigyan niyo po kami ng tapang na magmahal kahit na mahirap, ng lakas na maglingkod kahit walang kapalit, ng pananampalataya na hindi lang nakikinig kundi kumikilos. Salamat po sa pagkakataong maging kabahagi sa inyong misyon. Salamat po, Panginoon. You start with us, and Lord, let that compassion unlock the key of the mission sa buhay po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.